Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Log9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tuwi, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang farmhouse o residential property na may lot area na 378 square meters. May floor area po ito na 150 square meters more or less. Tungkol naman po sa dokumento nito, on process na po at mga August ng 2024 ay palabas na ang titulo. Hanggang dito po ang property line. Pasok po itong mga kulungan ng manok. Meron pong dalawang fruit bearing trees dito sa harapan natin. Itong pomelo at yung puno ng mangga na kung saan namumunga na po yan. Then dito po sa palibot ng property ay meron pong setback na pwede nyong gawing garden. Hanggang sa likod po. Tapos dito po sa harapan ay malaki din ang espasyo. Kahit po 5 hanggang 6 na sasakyan ay kakasya po dito. Ito naman pong structure ay maayos pa. Ang kulang na lang po dito ay pintura. At kisame na rin po. Ito po'y livable naman. At may access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider dito sa area. Ito po yung main door. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Yan po yung tinutukoy ko na kailangan palagyan ng kisame. Naka-solid wood po ito. Then sa spasyo po, malaki, open concept, hanggang sa kusina. Kaya maaliwalas naman. Nakapalitada na po itong wall. Kaya pintura na lang po ang kulang dito. Actually, kahit skim coat lang. Sa floor plan naman po, maayos naman. Hindi siya magulo. Yan po yung living area o salas. Then sa gitna yung dining area at sa dulo yung kitchen. Check muna natin itong first bedroom. Malaki naman po ang espasyo nito. Meron pong dalawang glass window. Nakapalitada na po ang walls nito. Then meron pong wardrobe. At ito po'y high ceiling. Kahit po lagyan ng kisame yan, ay high ceiling pa rin. Balik po ulit tayo dito sa living area o salas. Then yan po yung main door. At ito po yung dining area. Sa dulo yung kitchen. At ito po yung pangalawang kwarto. Ganun din po, malaki ang espasyo. May dalawang glass window o jalousie. Then nakapalitada po itong wall. Kaya pintura na lang po ang kulang dyan. Pati kisame. Labas na po tayo para check natin yung kabilang kwarto. Na kung saan mas malaki po ang espasyo doon. So mula po dito sa living area, ito na po yung pangatlong kwarto na mas malaki ang espasyo nito. At meron din pong dalawang jalousie na pintana. Yan po yung fourth bedroom. Hindi lang natin mapasok yan. Gawa ng meron pong natutulog. So labas po ulit tayo. Yan po yung main door, yung living area, yung dining area, at matatanaw natin yung dalawang kwarto. At dito na po yung kitchen. Meron itong kitchen countertop, stainless sink with faucet, at meron pong kitchen window. Then meron pong wall-mounted wooden rack. At ito naman po yung common toilet and bath. Malaki naman po ang espasyo nito. Naka-tile bathroom wall. May bathroom window. At maayos naman ang toilet fixtures. Mula po dito sa formal kitchen, labas po tayo dito sa may dirty kitchen. At meron pa pong traditional cooking o gatong. Masipag lang maghanap ng mga kahoy,
libre na po ang panluto. So ito naman po yung laundry area. Mula po dito sa laundry area, dito naman yung dining area. Napakalaki po ditong extension ng bahay. Yan po yung gas range. Then meron pong kitchen window. Ito po yung access door na papunta naman dito sa gilid ng bahay. Ito pong area nitong napaparkan nitong tricycle ay kasama po yan hanggang dito po sa may Cacahuate. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa bayan ng Tuwi, ang distance is 1.9 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Opo, napakalapit lang po nito sa bayan mismo, kung saan kompleto po gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, local banks, church, schools, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa mga beach resort, sa Balayan, Batangas, ang distance is 12.3 kilometers at ang travel time is 24 minutes. Mula naman po sa mga beach resort at sa bayan mismo ng Nasugbo, ang distance is 20.7 kilometers at ang travel time is 38 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, Tagaytay, ang distance is 34.7 kilometers at ang travel time is 48 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 110.4 kilometers at ang travel time is 2 hours and 19 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ng owner sa halagang 3.5 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel at Nov9TV listings. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.